can't forget about you. Oh, Hi guys! Good day! I'm Nana Rakitira. Sa mga hindi po nakilala sa akin, ako po yung nag-iisang nanay dito sa Dammam, Saudi Arabia. Char! So for this video guys, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahirap yung katulong na all around, 'di ba? Pero hindi ko sinasabi na na lahat ganito ka pagod. Ako lang talaga yung sobrang pagod kasi ang dami kong ginagawa eh. Tapos yan, inutusan ako niya ni Madam na may order nga kami ng uraga inab. So yung uraga inab dito guys, every week hindi talaga yan mawawala as usual. So yung ginagawa ko minsan, dinamihan ko na lang yung paggawa tapos ilalagay ko siya sa freezer kasi sa sobrang dami ng trabaho isisingit mo pa yan na matrabaho talaga. Kasi usually ginagawa ko yan, nasa 3 to 4 hours ko yan, ginugugol ko dyan sa paggagawa ng ganyan. Kasi sobrang liit lang naman ng yung dahon ng grapes, tapos babalutan mo ng rice. Diba sobrang hirap? Pero pag nasasanay ka na, parang mas madali lang. Pero ganun pa din, it takes time, ganun. So, hindi siya madali, pero pag nasanay ka na, kakayanin naman. Pag nasa kusina ka na-assign, ito talaga yung pinakapagod na part dahil nga walang katapusan pag sa kusina ka. Hindi lang naman yan yung normal na gawain, hindi eh. Kasi tatawagin ka, may papagawa sa'yo, gagawa ng coffee, gagawa ng tea, gagawa ng egg, gagawa ng... Ang daming chichiburichi guys pag nasa kusina ka na-assign. So, okay lang sana kung yan ka lang na-assign, hindi ka all around. Pero hindi eh, lahat ginagawa ko, naglilinis, hindi ko lang talaga ma-video lahat. Kung bini-video ko lahat, hindi siya talaga magkasya ng isang oras. Kasi sa dami ng ginagawa ko, Diyos ko, hindi, wala na akong time mag-video. O, isa to, o diba? Isa din to, wala to sa o, pinalinis ako dito dahil nga wala nang laman, wala nang bed. Kailangan ko daw linisin dahil papalitan ng bago. O, diba? Kaya, huwag nyo talagang sabihin na madali yung buhay namin. Kasi kung i-record namin lahat ng trabaho namin sa buong araw, baka sabihin nyo, ay kawawa naman talaga tong na to, diba? Kasi nga, walang katapusan yung namin, ang kapalit nito yung sahod mo sa isang buwan, tapos yung ending wala matitira sa'yo. Kaya sa lahat ng mga OFW, payo ko sa inyo, payo ko sa atin, parang nagka-lesson learn na kasi ako. Kasi dati, may pera ako kasi nga mahilig ako mag-sideline, bigay dito, bigay doon, kahit saan, bili dito, bili doon. Pero ngayon na natuto na ako na dapat bago ka magbigay sa kanila, sa kanino ka magbigay, kahit sa family mo, sahuran mo muna yung sarili mo. Oo, nakakasaya pala. Kahit ako sinasahuran ko, kahit 5% lang yung ko, kahit nag-iwan lang talaga ako ng 5%, kahit 3%. Parang ang saya sa feeling pag may natitira sa'yo. Kasi, dati kasi wala eh. Para sa akin kasi, inisip ko dati, pera lang yan, tulong dito. Pera lang yan, kaya ko yung kitain. What if wala ka nang maibigay sa kanila kasi nga ikaw din naghihirap na. Doon mo ma-realize na hindi lahat ng tao grateful sa mga ginagawa mo sa kanila. Natuto na talaga ako ng leksyon, char. So, balik tayo dyan sa ginagawa ko. Nagpagawa ulit yung nanay ko ng balot ulit, pero cabbage na yung binabalutan ko. Rice siya, pero cabbage. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya binalot. Basta yan na siya, babalutin ko na nga yan. So, as you can see, ganyan kakalat yung kusina ko kasi hindi ko naman yan kayang gawin lahat na nagluluto tapos nagbubugas tapos may extra singit-singit pa na trabaho, yung magpapaluto ng egg, magpapaluto ng ganyan, etchos. Tapos, guys, for your information, sila dito pag hapon, kasi kalamitan yung luto ko dito is mag-start ako ng 2 PM eh. So sila dito pag hapon, parang kanya-kanya na silang request. Yung isa ganito yung gusto, tapos yung isa ganito yung gusto. Kaya mostly dito pag yung ginagawa ko na recipe, parang 5 siya kasi si tatay iba, tapos si nanay iba, tapos yung mga alaga ko iba-iba. Tapos ayan nga, siningit pa nga yan kasi nga may darating na bisita, so nilinis ko na naman yan dyan. So sa mga hindi nakakaalam, ang tawag dyan dito sa amin is majilis dito sa Saudi. So yung mga bahay dito sa Saudi, so
wala talagang yung sa Hong Kong, wala talaga yung Hong Kong na mga bahay ng amo ninyo, parang ipasok lang yan sa isang majalis namin kasi ganito kalaki yung mga bahay dito sa Saudi. Minsan ka lang, maswerte ka kung sa apartment ka mapupunta na amo, pero pag sa may bahay, nako, para ka talagang hinihingal pag akyat baba yung utos sa'yo. Tapos ayan, ready na yung bread, ilalagay ko na yan doon kasi para mamaya hindi ako papasok-pasok doon kung nandyan na yung bisita. Bahala na si Batman, Char, bahala na sila. Tapos ayan, nagluto na ako kay tatay kasi nga darating na yung siya. Si tatay kasi yung darating, galing siya sa work, nasa 5 p.m. So dapat pagdating niya magtatawag na yan kung ready na ba yung food niya. So maunang kakain si madam, tapos ayan, yan pa yung ginawa ko kanina, matrabaho din yan, sobra, hindi ko na din nabidyuhan kasi sa sobrang dami ng trabaho ko, hindi ko talaga mabidyuhan lahat, promise. Yung ano din nila dito, isa sa mga pinakaayaw ko na ano nila dito is yung ipapagawa sa'yo na pagkain tapos ipapamigay nila. Ang hilig nilang mamigay dito guys, sa mga friends nila, ganun. Parang, parang palakasan talaga sila dito ng bigay. Kasi kung magbigay yung friend niya, hindi pwede na ibalik mo yung lagayan ng sa friend na walang laman. Dapat kung ibalik yung lagayan, may laman din siya. Tapos ayan din yung isa yung kong niloto. Hindi ko na talaga siya maisa-isa dito sa pagdaldal kasi wala na akong maisip, Char. Tapos iakyat mo pa yung mga food nila isa-isa doon sa second floor. Hindi ko alam. Ang laki ng lamisa pero sa taas talaga sila kakain. Sa sobrang tamad nilang magbabaan. Kanya-kanya kasi kaya ganun yung ending. Sa iba kasi dito sa Saudi, isahan sila kakain sa misa. May time talaga sila. Yung iba, maaga sila kakain mga 2 p.m. or 1 p.m. ganun. Pero dito kasi nasa work lahat. Kaya ganun yung kain, 5 p.m. So, after that, nalinis ko na lahat, minaji ko na. So, sana may napulot kayong aral dito sa aking video. Thank you so much all sa laging pag-support sa akin. God bless everyone. Hope to see you guys sa aking new video. Bye!